Okay, sa puri ng Panginoon mga kapatid. Sa gabing ito ay dadako po tayo sa panibagong aralin ng ating pong material regarding the Bible Unpacked Comprehensive Bible Study. So last time natapos na po natin yung lahat ng ating mga bagay na, na dapat nating matutunan at malaman pagdating po sa faith and hope. And last time ang ating pong napag-aralan at ang ating pong pinag-aralan ay yung the importance of hope. And today, what we will be learning from this material is what not to do. Alam natin mga kapatid, sa ating pong mga buhay, may mga kautusan ng ating Panginoon o of certain commandments at mga katuruan na that we need to do in our lives. No? Napakarami pong mga katuruan ng ating Panginoon, mga kautusan ng ating Diyos na kinakailangan nating gawin sa ating buhay at itong mga bagay na ito ay napaka-importante po na maganap sa ating buhay. Lalo na po ito ay nagpapatunay ng ating pagsunod sa mga kautusan ng ating Panginoon. At kung makikita natin, hindi lang po sa salita ng Panginoon ay merong mga bagay na dapat tayong gawin at meron din namang mga bagay na inilaad o sinasabi sa Biblia na mga dapat na hindi din nating gawin. Kaya sa gabing ito, umpisahan natin yung ating pag-aaral on what not to do. Ano ba yung mga bagay na sinabi ng Panginoon na hindi dapat nating ganapin o gawin sa ating buhay? So ano-ano po ba yung mga bagay na yan na dapat hindi gawin bilang isang mananampalataya at bilang anak ng Panginoon at bilang mga tagapagsunod ng ating Panginoong Hesukristo? So sabi po dito sa ating pong lesson tonight, sabi dito, what not to do. To live a life of faith, sabi dito, we should ensure that we do not lack faith in God. So binibigyan ng pansin dito mga kapatid, na alam natin mga kapatid sa ating buhay bilang Kristiyano, napaka-importante yung faith, no? Kagaya ng mga bagay na natutunan natin doon sa mga series ng ating pag-aaral regarding faith and hope. And to live a life of faith is very important. No? Mamuhay tayo na may pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. And to live a life of faith, we should ensure, dapat daw na siguraduhin natin that we do not lack faith in the Lord. To live a life of faith is not to lack faith in God. Na kailangan nating masigurado mga kapatid o ma-ensure sa ating buhay na hindi tayo uh, nag, na, nag, naglalak, no? Nagkukulang sa pananalig natin sa ating Panginoong Diyos. Kasi napaka-importante mga kapatid that to live a life of faith is to ensure ourselves that we are always growing in our faith, that we are always growing deeper in our faith in God. And then sabi dito, as such, we need to avoid things which hinder faith in God. And para po ma-ensure natin, para masigurado natin na hindi tayo magkukulang sa ating pong pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon, kailangan daw natin i-avoid, no? Kailangan natin na i-avoid yung mga bagay na makahadlang upang tayo po ay magkaroon ng pananalig sa ating Panginoon Diyos. No? So we need to know ano ba yung mga bagay na dapat nating i-avoid, no? Para po hindi ito magiging hadlang para magkaroon tayo ng pananalig sa ating Panginoon Diyos. Notably, we should avoid doubt. So ano-ano ba yung mga maghihinder para magkaroon tayo ng faith and so that we can live a life of faith in the Lord. Unang-unang binanggit dito, no, notably, we should avoid what? Doubt. Unang-una sa list dito ay yung doubt, no, yung pag-aalinlangan natin. Kapag meron tayong doubt, alam natin mga kapatid that it proves itself na nagkukulang tayo o we lack faith in the Lord. Kasi yun yung sinasabi dito no? Kapag tayo po ay may mga alinlangan sa ating buhay, ito'y nagsasabi sa atin na tayo po ay nagkukulang sa pananalig natin sa ating Panginoon Diyos. Pangalawang binigyan ng pansin dito not to for us to avoid things that will hinder our faith is not only when it comes to doubt but also fear. I believe yung takot mga kapatid is not from the Lord I believe that sabi nga natin, if we trust the Lord o talagang nagtitiwala tayo sa Panginoon, hindi tayo matatakot sa anumang bagay dahil binigyan tayo ng Panginoon na napakaraming kasiguraduhan, mga bagay
na nagpapatunay that we are so firm, no, na talagang tayo matatag sa pamamagitan ng ating Panginoon at nandun lagi siya na nag-iingat sa atin, handang tumulong, handang magbigay ng pagpapala sa oras ng mga kagipitan sa ating buhay. Kaya hindi tayo dapat matakot, no, sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. But bagkus, ito ay magdala sa atin lalo upang patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. So, pangalawang na talagang maghahadlang sa atin upang hindi tayo magkaroon ng pananalig ay yung takot, no? Pangatlo, yung worry. I think it is so valid sa buhay natin na talagang ang hirap talaga na hindi tayo mabalisa o mag-worry sa pang-araw-araw nating buhay, isn't it? Na bilang mga tao, likas yata tayo na talagang we worry a lot. Kaya doon natin makikita na binigyan ng ating Panginoong Jesucristo that we did not to worry about what to eat or what to drink, what to wear, no? Sinisignify nito yung mga essential things ng ating buhay na kinakailangan natin sa ating buhay. But we need to trust the Lord. Sabi nga doon, no? That we don't need to worry about all these things, 'di ba? Sabi nga ng Panginoon that look upon the birds in the air, hindi naman sila nagtatrabaho but the Father is feeding them, no? Just like the lilies, sabi nga ng Panginoon, no? Makita natin dito, they neither spin nor toil, pero makikita natin doon na yung kagandahan ng mga lilies, no, is because it is God who's taking care of them. So doon natin makikita that we do not worry, we don't allow worry to hinder us when it comes to our faith. Kasi ito yung mga bagay na maghihinder sa atin eh. No, yung doubt, yung fear and worry, and then trusting in other things. When we put our faith in the Lord, ibig sabihin, you put your faith in God alone. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi pwedeng magkaroon tayo ng faith kay God, pero yung trust natin ay nasa ibang bagay. Kaya pinag-aralan nga natin last time, no, yung trust and faith magkaakibat 'yan, no, magkaduktong 'yon. Hindi siya pwede na paghiwalayin. When you have faith on something, nandun yung trust mo. Kaya when you have faith in the Lord, ibig sabihin, hindi lang nananalig ka sa Panginoon, kundi nagtitiwala ka rin sa Kanya. Hindi po pwede that we have faith in the Lord, then you are trusting other things. Okay, kaya nga dito, we don't need to do that, no? Kaya nga, it will always hinder our faith in the Lord when you trust in other things, no? Lalo na po sa mga hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon Diyos, kundi ang pagtitiwala natin ay sa trabaho natin, sa kung ano yung meron tayo, mga material na blessing, no? But then I believe we should always trust God, no? And as we continue to put our faith in the Lord. Some verses which encourage believers not to be afraid and not to worry are amongst the best love verses in the Bible. Sinasabi dito ng material natin na two of the best love verses. Yung para bang sa bawat mananampalataya, ito yung pinakadalawang parang gustong-gusto nilang i-quote, no? Yung para bang they love these verses so much. Una is yung we are encouraged not to be afraid, okay? And second thing is that we need not to worry. Okay? So yun yung mga bagay na hindi daw dapat nating gawin, no? We don't need to be afraid, and then we don't need to be worried. And these are well-quoted, well-loved verses in the Bible na madalas nating naririnig sa mga bibig ng ating mga kapatid sa pananampalataya. So what not to do in our lives? Let's go and let us proceed now with our lesson. Sabi dito, unang-una na what are the things that we need not to do. Unang-una, do not lack faith. Isa sa mga bagay na binibigyan ng pansin dito na dapat daw ay hindi natin gawin ay hindi daw tayo magkulang sa ating pananalig sa Panginoon. So, ibig sabihin pala nito mga kapatid, hindi mo pwede sabihin sa sarili mo that you will be so sure na hindi ka mananalig. Kasi, based on these passages na titingnan natin na maraming mga passages dito, ito yung nagpapatunay mga kapatid na posible ang isang mananampalataya ay magkulang sa kanyang pananalig sa Panginoon. Isa lang halimbawa dito, makikita natin dito yung mga disciples ni Lord, no, noong mga unang panahon.
Ito na yung mga disciples na ito, nakita nila si Jesus, kasakasama nila ang Panginoon, nahawakan nila ang Diyos, no? Kasakasama nila kumain, matulog, no? But then, even though that they are with the Lord, no, makikita natin dito nagkukulang pa rin sila sa kanilang pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Nagkukulang pa rin sila sa kanilang pananalig sa ating Panginoon. And kung yun ay nangyari sa mga disciples ng ating Panginoon, and being disciples today bilang mga tagapagsunod ng Panginoon sa ating henerasyon ngayon, posible rin na maging kagaya tayo ng kanyang mga disciples in those days. Okay? Now, so, we need not to lack in our faith. So, do not be lacking in faith, sabi dito. Saan natin makikita yan? Napakaraming verses, no? Sa Gospel of Mark, chapter 4, verse 37 to 40. Very familiar tayo dito, mga kapatid, dito sa storya na ito. Sabi doon, now a great windstorm developed and the waves were breaking into the boat, so that the boat was nearly swamped. But he was in the stern, sleeping on a cushion. They woke him up and said to him, Teacher, don't you care that we are about to die? So he got up and rebuked the wind and said to the sea, Be quiet, calm down. Then the wind stopped and it was dead calm. And he said to them, Why are you cowardly? Do you still not have faith? So dito natin makikita na sabi ko nga kanina, isa sa napaka magandang example of lacking in faith ay yung mga disciples of the Lord in those days. No? Nakita natin sa ating istorya dito sa Mark, no? Nung sila'y nagta-travel, nagkaroon daw po ng storm, no? At nagkaroon ng mga alon at that time na somehow, no, it is breaking the boat, no? Humahampas yon dun sa boat na kanilang sinasakyan, and the boat was nearly swamped, no? At doon sa sitwasyon na yan, no, bagamat hindi maganda ang panahon, maalon, makikita natin dito na kasakasama ng mga disciples ang ating Panginoon at that time at siya'y natutulog on a cushion. Okay? So yun yung senaryo natin dito. And then nung siya'y natutulog doon sa unahan ng bangka, no, at dahil napaka-alon at napakasama ng panahon in those times, parang pumapasok na yung tubig doon sa kanilang sinasakyan na bangka. Ginising nila ang ating Panginoon at ang sabi niya sa ating Panginoon sa Kristo, Teacher, don't you care that we are about to die? Hindi ka ba na nagkikare sa amin that we are about to die? So, dito natin makikita ano nangyari si Jesus Christ, tumayo siya and then nirebuke niya yung hangin, no? At nirebuke niya rin yung alon, yung sea, at ang sinabi niya, be quiet, calm down. At immediately nakita natin dito, no, the miracle sabi doon, then the wind stopped, no? Tumigil po yung matinding lakas ng hangin and yung alon o yung sea, no, yung it becomes so calm, no? And then sinabi niya sa kanya mga disciples in those time, why are you coward, no? Do you still not have faith? It means to say, makikita natin dito sa example natin dito sa Mark 4:37 to 40 kung paano nagkulang sa pananalig ang mga disciples of the Lord noong mga panahon na yon, nung sila'y natapat sa mga ganong klaseng mga sitwasyon, no, where there is danger for them to die, no? At dito natin makikita sometimes itong question na ito ng mga disciples ay tinatanong din natin sa Panginoon kapag nalalagay tayo sa mga ganong klaseng sitwasyon ng ating buhay. Tinatanong natin, Panginoon, don't you care for me? Bakit mo hinahayaan ako dito sa mga ganitong sitwasyon ng aking buhay? Isn't it? May mga bagay na parang nagpapahirap sa atin, tinatanong natin ang ating Panginoon, hindi mo ba ako mahal, Panginoon, o hindi ka ba nangangalaga sa akin? Bakit mo ko inilagay sa ganitong klaseng mga nangyayari sa aking buhay? Then I believe dito nating makikita even from that very question, don't you care that we are about to die? Doon pa lang sa question na yan, mga kapatid, it is a question of parang lacking in faith and not trusting the Lord eh. Kasi kung nagtitiwala tayo sa Panginoon at tayo nananalig sa Panginoon Diyos, hindi tayo magkakaroon ng ganong klaseng pagtatanong. No? Yung para bang nagkakaroon tayo ng doubt o alinlangan
na tayo ba ay pinababayaan ng ating Panginoon o dahil dumadaan tayo sa mga ganong klaseng sitwasyon ng ating buhay, yung ba'y nagsasabi sa atin na pinapabayaan na tayo ng Panginoon at hindi tayo nagkikare sa atin? No, alam natin that God is a caring God, no? If He's a loving Lord, then He knows how to care for us. Ganon katindi ang pagmamahal ng ating Panginoon. So dito natin makikita, no? Unang-unang makikita natin sa lesson natin dito is that yung pagtitiwala natin, ang nagdadala sa atin ng pagtitiwala at kasiguraduhan ay kapag kasakasama natin ang ating Panginoon. Dito, there is no doubt that they are with the Lord. No? Kasama nila si Jesus noong mga panahon na yon at siya ay natutulog sa unahan ng bangka. Ibig sabihin, kung malulunod malulunod yung mga disciples in those times, kasama nila si Jesus, no? Doon natin makikita, kung makakaroon man ng disgrasya, hindi lang sila yung madidisgrasya dahil kasama nila si Jesus at that time. Ganun din ang mangyayari sa ating Panginoon, no? But then, come to think of this, dito sa sitwasyon na ito, Jesus Christ was peacefully sleeping. No? Kahit masama ang panahon, come to think of this, Jesus Christ was so calm at that times, having peace, samantalang yung mga disciples ay gulong-gulo yung kanilang mga isipan, no? Nababalisa sila dahil natatapat sila dun sa ganung sitwasyon nga. No, but then we come to see here that Jesus Christ was quietly sleeping at that time, no? And then dito natin makikita kung paano po yung mga disciples ginising nila ang ating Panginoon upang para sabihin at tanungin kung hindi ba sila nagkikare ang Panginoon sa kanila na parang pinababayaan sila ng Panginoon Jesucristo at that time with that kind of situation. So dito natin makikita mga kapatid na nagpapatunay that these disciples of the Lord were lacking in their faith, that they are not really trusting the Lord in those time of situation no nalagay sila sa ganong klaseng sitwasyon ng kanilang buhay in those times. Now, kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, alam natin mga kapatid na siya yung may hawak ng ating buhay, no? And because He is a loving God, He knows how to care for you and me. Kaya kung kasama natin Panginoon, 'di ba? Sabi nga ni Paul, no, if God is with us, who can be against us, no? Sabi nga, no weapon formed against us will prosper, sabi nga sa Bible, no? So ibig sabihin, bakit tayo matatakot sa mga bagay na ganoon? Kung kasama natin ang Panginoon, hindi tayo matatakot, hindi tayo mababalisa, but then we will have peace with the Lord because knowing that we are with the Lord, no? Kasama natin ang ating Panginoon. Bagamat sa ating buhay today, sa ating pong paglayag na para tayong naglalayag din sa sa ating walk with the Lord, no? Sometimes yung buhay natin parang maalon o dumadaan tayo sa mga bagyo ng ating buhay. Alam natin mga kapatid na it can happen to all of us that we can question a Lord na pwede natin tanungin ng Panginoon sa mga bagay na ganyan. At yung mga katanungan na yan ay nagpapatunay, naghihiwatig na kulang tayo sa ating pananalig sa ating Panginoon. When you try to question God, no, it is a time o parang nagko-complain tayo o nag-grumble tayo, no. Kaya nga napaka-importante dito na reveal ng ating Panginoong Jesucristo of how they are lacking in their faith in the Lord. They should have trusted the Lord, no? Kasi kung titingnan natin dito, kung kasama nila si Jesus, bakit sila matatakot, no? Kaya nga napaka-importante dito. And then that's why isang napakaganda rin yan na halimbawa na baka ito ay parang susi din ng ating Panginoon sa Kristo para i-test ang pananalig ng kanyang mga tagapagsunod in those days. Kaya may mga sandali rin sa ating buhay mga kapatid na itetest din ng Panginoon yung ating pananalig para ma-reveal kung talaga bang genuine yung ating pananalig sa Panginoon. Kasi napaka-inam at napakadaling sabihin na meron akong pananalig sa Panginoon pero kapag maganda at maayos ang sitwasyon ng buhay natin, but I believe
yung tunay at genuine na pananampalataya ay marireveal talaga sa mga oras ng kagipitan, sa mga oras na hindi maganda ang sitwasyon natin. Doon natin makikita talaga kung gaano kalalim, kalawak yung ating pananalig sa ating Panginoon. Doon natin makikita talaga kung talagang we are indeed have deeper faith, no? But it is the same thing also that it can happen that that we are also lacking in our faith in the Lord. So, sabi dito, do not lack in faith, but also do not doubt. When we lack in faith, kaakibat na yan, sigurado mga kapatid, magda-doubt ka na. Yun yung ano doon eh. Kasi kung malalim ang pananalig mo sa Panginoon, hindi ka mag-aalinlangan. At bakit may alinlangan mga kapatid is because nire-reveal nito na hindi malalim o hindi malawak ang pananalig mo sa Panginoon. When you lack in faith, it means that you are doubting. No? It will lead you to doubt. And when you are doubting, it reveals that you are lacking in your faith. So bakit natin sinabi yan? Kasi kung titingnan natin dito, sabi din sa Matthew 14:31, immediately Jesus reached out his hand and caught him. No, ito yung mga panahon ng, 'di ba, nung when naglalayag yung mga disciples na nahuli si Lord to join the disciples, isn't it? At noong mga panahon na yon, madilim, and then here comes Jesus Christ walking in the water, no? At nung nakita nila si Jesus, akala nila parang multo, no? But when the Lord revealed himself unto them, no? Kaya nga namangha sila, and then that's a time that Peter wants to go to the Lord, no? Kaya nga nung gusto niyang maglakad din sa tubig kagaya nung ating Panginoon, at nung mga panahon in-invite nga ni Jesus si Peter para pumunta sa kanya, no? At doon natin makikita that uh, at doon sa at the earlier stage, no, makita natin na nakakalakad nga siya sa tubig, but then when he immediately saw the waves, no, yung ano, that's the time that he started now to sink, no? At doon yung unti-unti siyang lumulubog. At doon natin makikita immediately, sabi doon, Jesus reached out his hand, no? And then inabot ni Panginoon ang kanyang mga kamay and then caught him at sinabi niya kay Peter, "You of little faith, why you doubt?" So, dito natin makikita mga kapatid, when you have little faith, it will lead you always to doubt. No? Kaya ngayon yung sabi ni Lord, when you have little faith, it will always lead you to doubt. No? You of little faith, sabi niya kay Peter, why did you doubt? Kaya nga napaka-importante mga kapatid na we don't allow or to for us to lack in our faith, because alam natin mga kapatid, kapag ganun ang magiging sitwasyon ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, hindi siya ganun kalalim, hindi siya ganun katatag mga kapatid, ito ay magdadala sa atin upang patuloy tayo magkaroon ng mga alinlangan. Lalo tigit sa lahat mga kapatid, sa mga pangako ng ating Panginoon. No? Yung mga bagay na yon, dapat kailangan nating panghawakan ng, naayon sa mga pangako at mga bagay na binigay sa atin ng ating Panginoon. Sa James 1:6 din, makikita natin dito, also si Santiago, ganun din ang sinasabi niya, no? When we are asking God for something, kapag tayo nananalangin sa ating Panginoon at kapag tayo humihiling ng mga bagay sa ating Panginoon Diyos, ano sinabi niya sa James 1:6? But he must ask in faith without doubting. Ibig sabihin, posible rin pala mga kapatid that we are asking in faith, but in reality, we are doubting. Pwede palang mag-ask tayo in faith, but at the same time, we are doubting of what we are asking in the Lord. Maraming beses mga kapatid that we fall on the same, isn't it? May mga bagay tayo na nagpe-pray tayo out of faith, but then later on, pagkatapos ng prayer meeting natin, parang we are doubting now whether the Lord heard our prayers, no? Yung para bang nagda-doubt na tayo kung talaga bang didinggin ng Diyos, no? Yung mga bagay nating hiniling na may pananalig sa Kanya, no? Doon natin makita that when we ask in faith, sabi doon, we must not doubt.
Kasi hinalintulad ni Santiago ang isang tao o isang mananampalataya na humihingi sa Panginoon pero na nag-aaroon siya ng alinlangan sa, sabi dito, hinalintulad siya sa parang alon, no? Sa dagat na 'di ba ang tubig nagkakaroon ng alon is because it is being blown and tossed by the wind, no? Kapag malakas ang hangin, doon natin makikita yung malaki ang hampas ng mga alon sa dagat. At dito natin makikita inalintulad ng isang tao na kapag siya'y hindi malalim sa kanyang pananalig at siya'y may alinlangan, parang hinalintulad siya sa alon na yon na kung saan siya pwedeng dalin ng hangin, no? At doon natin, he can be blown and tossed around by the wind. Ayaw natin maging ganoon, na sunod-sunuran lang tayo pagdating na parang nakasalalay tayo doon sa hangin kung saan tayo dalhin. And that doon inarawan ni Santiago na ganun yung klase ng buhay ng isang tao na lacking in faith, no? That when we ask, sabi doon, we don't need to doubt what we are asking of the Lord. Kasi kapag ganun yung magiging panalangin natin, 100% God will not really answer, o He will not really bless us of those things that we ask, no? Kapag meron tayong doubt, mga kapatid, because ang susi ng tunay na kasagutan ng Panginoon sa panalangin natin is that when you ask in faith, you believe that you had come to receive it. Yun na yun eh. Yung nananalangin ka pa lang, naniniwala ka na, nananampalataya ka na natanggap mo na. So yun yung pinaka powerful, no, na prayer na dapat na gawin ng isang mananampalataya kapag siya nanalangin sa ating Panginoon. When we ask in faith, believe that you have come to receive it without doubting. Kasi kapag tayo nagda-doubt, mga kapatid, it means that we are not really asking in faith. So, maaaring humihiling tayo pero hindi ito nakabase sa ating pananalig. Kasi parang humihiling tayo pero may alinlangan ka pa rin kung talaga bang pwedeng gawin ni Lord yung mga bagay na hinihiling mo sa Kanya. So the wave imagery depicts weak, unstable faith. Kapag ang faith natin parang alon na parang we are being blown and tossed around the wind, ito raw po ay nagpapakita ng weak and unstable faith. Ibig sabihin, pwede pala yung ating pong pananalig o faith ay maging unstable. No, hindi siya ganun ka-firm, hindi siya ganun katatag. Kaya napaka-importante at kapag ganun ang weak and unstable ang faith natin, it is possible that it will lead us always to doubt. No? Kaya yung wavering between belief of sorts and unbelief, sabi nga dito na nakita natin dito sa James chapter 1 verse 6, no? Na hindi pwede tayo mag-waver sa ating pong pananalig sa ating Panginoon na upang ito'y magdala sa atin ng unbelief, no? Na magsusi upang ito po ay magdala sa atin upang magkaroon ng alinlangan sa mga bagay na ating hinihiling sa ating Panginoon. So, first thing, do not lack in faith, and then second thing that we don't need to do is not to doubt. Pangatlong bagay na binigyan pansin dito of what not to do in our lives is that do not test or question God. Okay, ito yung napaka-importante na dapat nating maintindihan. When we question God, somehow it is already somehow it is a form of testing the Lord already. Okay, kapag ganun yung may mga sandali na minsan tinetest natin si Lord, no? May mga sandali rin na parang yung when we try to ask the Lord, no, of something, I believe it is also a type of we are allowing the danger, no, yun nga yung wherein we are testing God when it comes to the things that we are thinking or we are asking of the Lord, no? Kaya nga sabi dito, do not test or question God. So it is possible that when we question God, it is a form of testing Him already. Kaya nga or ang ginamit dito, no? So
when you question God, it is already a form of testing Him. Okay? So, paano natin masasabi yon? Kasi makita natin sa Psalm 78 verses 18 to 22. Sabi dito, they tested God. Sino yung tinutukoy na test day dito? Yung mga Israelita. Sabi dito, they tested God in their heart by demanding food they crave. They spoke against God, saying, "Can God spread a table in the wilderness? He struck the rock so that water gushed out and stream overflowed. Can he also give bread or provide meat for his people?" Therefore, when the Lord heard, he was full of wrath. A fire was kindled against Jacob. His anger rose against Israel because they did not believe God and did not trust His saving power. Okay, so dito natin makikita, no? Para, unang-una, sabi dito, they tested God in their hearts. Paano nila tines ang Panginoon sa kanilang puso? By demanding, no, something in a form of a question, no? Yung para bang they ask the Lord, and in that asking, doon natin makikita somehow they are testing the Lord, no? At dito sinubok ng mga Israelita ang Diyos, no? Pagdating sa pagdidemand ng pagkain na kanilang inaasam, no? Remember at that time when they are in the wilderness, no? Sabi nga natin, we know that wilderness, there is no food, there is no water at that time, no? But then, kung alam naman natin na if there is wilderness, pero kung kasama mo naman ng Panginoon, no? Where there is no water or there is no food, so bakit tayo mag-aalinlangan kung kasama mo naman talaga ang Panginoon? So dito, sinusubok nila ang Diyos, no, sa kanilang puso na parang nagkaroon sila ng alinlangan kung talaga bang kaya ni Lord na mag-provide sa kanila ng pagkain, no? And knowing that they are in the wilderness. That's why they spoke against God, no? Dito natin makikita na para bang they are speaking, but the way they speak to God is against, no? Parang they are speaking against the Lord, na somehow there is this question, can God spread a table in the wilderness? No, kaya ba ng Diyos na magkaroon na maglatag siya ng isang ng table o lamesa dito sa wilderness, 'di ba? Yung table signifies food or provision in the wilderness, kasi sa kanila ang kanilang pananaw, ang kanilang understanding, wilderness is a desolate place na wala talaga. Kaya sinusubok nila na kaya ba ng Diyos na mag-provide dito ng pagkain dito sa wilderness where there is nothing at all? I believe that kapag ganun ang tanong natin, mga kapatid, it reveals not only that you don't have faith in the Lord, but you are already testing God. You know that God can do miracles. You know that He can do anything. Wala mahirap na gawin ang Diyos. Hindi mahirap sa Panginoon na mag-provide ng pagkain, at hindi rin magiging mahirap sa Panginoon na magbigay ng tubig sa isang lugar na walang-wala, kagaya ng wilderness. Hindi yun imposible sa Panginoon. It is, sabi nga, all things are possible with God for those who believe. So, makita natin dito yung God has all the power to do miracles, but then napaka-importante yung belief, na sabi doon, no? For those who believe. Pero dito natin makikita na parang sinusubok nila ang Panginoon Diyos, na mayroon silang alinlangan na kaya ba ng Panginoon na mag-provide ng pagkain dito sa wilderness. Sabi doon, He struck the rock so that the water gushed out of the stream. Di ba? Nung una, gusto lang nila ng tubig, di ba? But then, He allowed Moses to struck the rock at nagkaroon ng tubig para sila'y mainom. But later on, makita natin dito, kahit nakita nila yung miracle na yon wherein God provided water for them, hindi pa rin sila nagkaroon ng pagtitiwala that God can also bring food even in the wilderness. Kung nga gano'n, nagkaroon ng tubig dun sa wilderness, at ganun kadali yun sa Panginoon, hindi sila nagtiwala na kung kaya ng Panginoon magbigay ng tubig,
ganun din magiging madali sa Panginoon to provide bread and food for them. Pero nagkaroon sila ng alinlangan, winapol, kaya nga tinatanong nila ang Panginoon sa kanilang mga puso, can He also give bread or provide meat for His people? Kung hindi nga naging mahirap kay Lord yung magbigay ng tubig, then magiging mahirap ba sa Kanya to provide food para sa Kanyang mga nilalang? I don't think it will be hard for the Lord. If God is so easy to provide water, then it will be also easy also for the Lord to provide meat for His people. Kaya dito, dahil ganun yung parang tinetest nila ang Diyos, anong sinabi doon? Therefore, when the Lord heard, nung narinig daw ng Diyos yon, yung mga ganung klaseng pagtatanong na may pag-aalinlangan na nagpapatunay ng walang pananalig at pananampalataya, no? Parang nandun yung mga question na yan ay nagpapatunay na tinetest nila ang Panginoon Diyos. And then, di ba, isa sa mga one of the greatest one of the Ten Commandments, iba, do not test God, no? We are not to test the Lord. Doon natin makikita na wag natin subukin ng Diyos, no? Kasi pag sinusubok natin ang Panginoon, parang sinusubok mo yung kakayahan niya bilang Diyos. And I believe that when you test God, sinusubok mo talaga yung pagka-Diyos niya. And when you do that, I believe God will not be happy for us when we do that. No? Kaya nung narinig niya itong mga tanong na ito of testing Him, ano sabi dito? God was full of wrath. Okay? Nandun yung wrath, no? A fire, anong nangyari? A fire was kindled against the people of Israel. And His anger rose against Israel because they did not believe. So when you test the Lord, it is a form of disbelief with God. When you test the Lord, it proves that you are not trusting the Lord in His saving power. No, kapag kine-question mo ang Panginoon Diyos, may alinlangan ka sa kanyang kapangyarihan. No, kaya nga when you say that kaya ba ng Panginoon Diyos gawin ito? No, when we do that, mga kapatid, yung mga ganung klaseng question, we don't even entertain it in our lives, in our hearts. Kasi kapag in-entertain natin yung mga katanungan na yan, this kind of question in our hearts is a form of testing God already. We know that God can do anything. No? Kaya dapat wala tayong ganong klaseng mga na parang sinusubok natin ang Panginoon na kung kaya ba niya talaga na gumawa ng himala kapag tayo po'y masakit, na kapag sinusubok ba natin ang Panginoon na kaya ba niyang gumawa ng mga pagpapala kapag hindi maayos ang sitwasyon ng ating buhay, kaya ba niyang gumawa ng mga miracle. Walang alinlangan na yan, mga kapatid. Subok na yan eh. Kasi even in the gospel, nakita natin, it is full of miracles, of signs and wonders na ginawa ni Jesus. So, yun pa lang makikita natin na nagpapatunay, mga kapatid, na may kakayahan ng Panginoon that He is the all-powerful God, that He can do anything. No? Sabi doon, all things are possible in the Lord. Kaya wala pong imposible sa Panginoon. Hindi po siya, wala isa mang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Okay, that's why we don't need to entertain such kind of question in our hearts, that because itong mga question na ganyan, mga kapatid, ay nagpapatunay lalo na hindi tayo nagtitiwala at yun ay sa form of sinusubok natin ang ating Panginoon. We should not speak against God. No, doubting and questioning such things in His wisdom, in His power, in His commitment to us. Hindi natin dapat tanungin yung kakayahan ng Panginoon, yung kanyang wisdom, yung kanyang power, yung kanyang commitment sa atin. Alam natin, mga kapatid, 100% ang commitment ng Diyos sa atin. Okay, kaya doon natin makita na we cannot question His power, we cannot question His wisdom, we cannot question His love, no? Wala tayong pwedeng tanungin pagdating sa ating Panginoon. Perfect ang Diyos sa lahat ng parte ng kanyang pagka-Diyos, no? Perfect yung kanyang pagmamahal, perfect yung kanyang peace, no? Perfect yung kanyang faithfulness, perfect yung kanyang mercy, no? Name it, it is 100%, no? Sabi nga natin, no? Perfect pagdating sa lahat ng mga iyon. So, we should not speak against God. No, we don't need, and when you speak against God, it is a form of testing the Lord and a form of doubting
in a form of question. In doing so, we in a sense test God, sabi doon sa verse 18. Kaya nga, sometimes kapag meron tayong alinlangan na parang may doubt tayo, na parang tinatanong natin, gusto natin subukin ng Diyos, it is already a form of testing God daw, sabi dito sa lesson natin. At ito ay nagpapatunay, nagpapakita ng lack of belief, sabi doon. It display a lack of belief and trust in our Lord. Kaya nga, do not test God or even question the Lord. No? Kaya nga, wag nating magkaroon ng mga alinlangan, no, in a form of questioning God on how He's dealing with our lives. No? Kapag tine-question natin ang Panginoon yung kanyang kakayahan sa mga ginagawa niya sa ating buhay, kine-question natin yung kanyang pamamaraan, mga kapatid. Kine-question natin yung kanyang mga bagay na ginagawa niya sa atin. Kaya it is a form already of disbelief and trusting or not trusting the Lord. So, dito rin, makikita natin from our lesson din, na sinasabi dito, lack of faith is associated with not obeying God. Alam niyo po, yung lack of faith, hindi lang ito magdadala upang magkaroon ka ng alinlangan. When you have lack in faith, ito ay nagpapatunay na sabi doon, it is associated always of not obeying God. Okay? So, yung lack of faith is already disobedient, no, to the Lord. Saan natin makikita yan? Sa Deuteronomy 9:23, no? Ito yung pagdating kay Moses sa mga bayan ng Israel. Ang sabi doon, and when he sent you from Kadesh Barnea and told you, go up and possess the land I have given you, you rebelled against the Lord your God and would neither believe nor obey Him. So dito natin makikita, no? Nung mga panahon na yon, di ba, pinangako ng ating Panginoon Diyos yung promised land sa kay Abraham, at ito ay tatamasahin ng kanyang mga descendant, no? Doon natin makikita. At noong mga panahon na yon na ito na yung takdang panahon wherein itong Israelites now will now possess the promised land, no? Ayaw na nilang pumunta doon. They don't want to go there and possess the land kasi ba, alam natin yung istorya, no? 'Di ba? Bumalik yung mga espiya, no? Yung 10 espiya na itinalaga ni Moses para mag-espiya doon sa tingnan yung tong promised land, no? Alam natin yung nangyari, yung 8 nag-report ng hindi maganda, no? Si Caleb lang at si Joshua ang nag-report ng maayos. But then doon natin makikita na nadala sila ng mga hindi magandang report nitong 8 espiya, kaya ayaw na nilang pumasok, no? They don't want to go again to the promised land. And when you don't go as what the Lord told you, it is already rebellion, mga kapatid. Kapag hindi mo sinusunod yung sinasabi ng Panginoon sa buhay mo, rebellion yan. Kaya nga dito, you rebelled against the Lord, sabi dito, and would neither believe nor obey Him. When you disbelieve God, it will always associate you, no, with disobedience. Kasi kapag kulang yung pananalig mo, sigurado yan, you will disobey God. No, kaya nga, dito makikita natin dito, yung lack of faith is associated with disobedience. Kitang-kita natin yan dito sa Deuteronomy 9:23 sa buhay ng mga Israelita, no? Kaya nga ang nangyari dito, 'di ba? Ayaw na nilang pumunta ng promised land, no? They want to stay there. So anong nangyari? Yung nakita natin kanina, no? Nagpaikot-ikot lang sila sa disyerto for 40 years at doon sila namatay lahat. And that's the time that after that, 'di ba, yung kanilang mga anak, yung new generation, ito ngayon yung dadali ni Joshua papunta sa promised land, no? So doon natin makikita na yung consequences ng kanilang action, yung consequences ng disbelief nila, yung kanilang disobedience, it causes death for these people. Kaya yung disbelief, mga kapatid, will always lead to disobedience. Kaya wag nating hayaan na mag-lack tayo ng faith kasi yung lack of faith natin, mga kapatid, ito'y magdadala sa atin upang wag sumunod sa mga alituntunin at mga bagay na hinihiling ng Diyos na gawin natin sa ating buhay. Psalm 106:24-25.
They, sabi doon, rejected the fruitful land. They did not believe His promise. They grumbled in their tents. They did not obey the Lord. Not for you to not to believe the promise of the Lord, it means you will not obey the Lord. Kasi yung disbelief nga is associated with disobedience. Lagi natin tandaan yan mga kapatid. Yung disobedience is linked to disbelief and disbelief is linked to disobedience. Kaya kapag tayo hindi tayo nag-o-obey, ito yung nagpapakita na kulang yung ating pananalig sa Panginoon. Lack of faith ang tawag diyan. Ibig sabihin, so doon natin makita, no? They did not believe the promise of the Lord and they did not obey the Lord. When you don't believe the promise of God, it will lead you not to obey the word, his words. Okay? So, sabi dito rin, lack of faith can have other detrimental effects, no? It can also cause harmful effect kapag tayo po ay having lack of faith in our lives. Matthew 17 verse 19 to 28. Then the disciples came to Jesus privately and said, "Why could we not cast it?" No, yung demon out. He said to them, "Because of your little faith." So may mga consequences din sa ating buhay, sa ating service, sa mga patungkol sa ating buhay bilang Kristiyano, nagiging ineffective, hindi tayo nagiging effective sa mga bagay na yon kasi dahil sa ating lack of faith, no? 'Di ba dito sa mga nangyari ito sa mga disciples of Jesus Christ, hindi nila kayang i-cast out yung demon sa isang bata, no? At doon natin makikita sinabi ng Panginoon that they cannot do it, they cannot do that kind of ministry, no? It's because they lack in their faith in the Lord. So, alam natin mga kapatid sa ating ministry na ginaganap sa simbahan, yung ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon, napaka-importante na magkaroon tayo ng pananalig dyan. Kasi hindi tayo magiging effective sa ministry na yan na ibinigay sa atin ng Panginoon kapag meron po tayong lack of faith in our lives. Merong mga detrimental, mga harmful effects na mangyayari kapag hindi po ganun katatag yung ating pananalig. Dapat yung mga ministry na ginagampanan natin out of our service to the Lord should always be done out of our faith in God. Okay? Hindi tayo pwedeng pong magsilbi sa Panginoon kapag tayo po ay may lacking of faith, no? Lalo na po kapag involved tayo sa praise and worship, no? Lalo na po sa mga bagay na sa ating ministry sa Panginoon, dapat punong-puno at napakatatag po dapat ang ating pananalig sa ating Panginoon. Because God looks unto the heart, hindi yun sa outward kung anong ginagawa natin, no? Kundi yung puso natin na maapaw na may pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoon. So Isaiah 7 verse 9, no? It is where God speaking to Ahaz, King Ahaz, sabi niya King Ahaz, Ephraim's leader is Samaria and Samaria's leader is the son of Ramaliah. If your faith does not remain firm, then you will not remain secure. So hindi daw tayo magiging matatag kapag hindi firm yung ating pananalig sa Panginoon. If our faith is firm, then we will remain secure. But if our faith does not remain firm, sabi doon, then we will not remain secure. So, doon natin makikita, no, ano bang nagpapatatag sa ating buhay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay bilang Kristiyano? Yung ating pananalig. Kapag firm ang ating pundasyon, ng ating pananalig, mga kapatid, we will remain secure in all aspect of your life. Magiging secure tayo, no, sa lahat ng aspect ng ating buhay. Ang sabi dito, here God warns Ahaz, the king of Judah, that if he did not firmly have faith in God's promises regarding the threatened invasion, failing to eventuate, he would not last. Na dito merong danger kasi si Ahaz, no, na siya ay merong natitreaten siya na pwede silang i-invade ng kanilang mga kalaban, no? Na pwede silang sakupin ng kanilang mga kalaban. Kaya nandun yung nawawalan siya ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya, no, kung di siya magiging matatag sa kanyang pananalig sa pangako ng Panginoon, sabi doon, hindi ka maglalas, no? You will not able to secure yourself. Hindi ka talagang maglalas even to the time of that war, no? Kung lulusubin sila and they were being threatened by this
nations who will invade them, no? Kaya nga napaka-importante dito, na napaka-inam na maging firm tayo sa ating pananalig para mag-remain tayo secure sa ating buhay at maging matatag sa aspect ng ating buhay. And then last here, before we pray, lack of faith can even bring God's punishment. Yan ang masakit, no? It can bring punishment kapag kulang tayo sa pananalig. Sa papaano pamaraan? Sabi po sa Jude 1:5, don't forget what happened to those people that the Lord rescued from Egypt. Sino yung mga tao yun? Sa mga Israelita, di ba? When God rescued them from Egypt, from Pharaoh, di ba? Anong nangyari sa kanila? Some of them did not have faith and then He later destroyed them. So may consequences yun. Ayun nga nangyari, di ba? 40 years, ikot sila ng ikot doon. At the end of the day, after the 40 years, lahat sila namatay. No? Hindi sila nakapasok sa promised land because of the rebellion. So lack of faith will lead us for us to be destroyed. No, it can lead to punishment. It can lead to discipline by God. No, it can lead to the wrath of the Lord. No, kaya nga sabi dito ni Jude, wag daw nating kalimutan ang nangyari sa mga bayan ng Israel at that time nung sila'y sinagip ng ating Panginoon sa Ehipto. No, some of them, no, dahil some of them, sabi doon, they did not have faith. No, they lack faith in the Lord. That's why later on, because hindi ganun kalalim, hindi ganun katatag ang kanilang pananalig sa Panginoon, ito ay nagdala sa kanila upang hindi sumunod sa Panginoon, mag-rebel sila sa Panginoon, at yung kanilang rebellion na yan ay nagdala sa kanila for them to be consumed by God, for them to be destroyed by the Lord. Kaya it is a warning for us, mga kapatid, that lack of faith can even bring God's punishment. So we will continue our study about this. Napakaganda po ito, mga kapatid. Hindi lang natin dapat malaman yung mga bagay na dapat nating gawin, pero marami po ring mga commandment and promises, mga bagay na sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita na hindi rin din dapat natin daw gawin yung mga yon. So, importante po yung mga bagay na sinabi na gawin natin. Napaka-importante din po, mga kapatid, at malaman yung mga bagay na dapat din hindi natin gawin na nakasaad sa kanyang mga salita. So let us pray now. Let me close this with the form of prayer. So let me stop first.